Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Isip Isa. Ngayong gabi po ay pag-uusapan natin ang kaso ni Kibuloy sa Senado. Kasama natin ngayon si Senator Risa Hontiveros para pag-usapan ito. Sisilipin din natin kung pasok ba ito sa sinasabing separation ng church and state. Ito ba ay usapin talaga ng church and state na separation o hindi? Kailangan nga ba nating gamitin yung argument na ito para si Kibuloy ay hindi maging accountable sa Senado? Ito ba ay lapat sa sitwasyon na kanyang hinaharap na ang mga kaso niya ay hindi naman religious kundi mga criminal activities? So ngayon po ay makikinig tayo sa mga paliwanag ni Senator Risa Hontiveros kung bakit ito po ay sinusulong ng Senado. Sinasabi po na hindi raw tama na sa Senate at hindi sa korte ang kaso ni Kibuloy. Ano pong masasabi ninyo dito? Well, mayaman na po ma'am yung at mga kasama sa ISAC, mayaman na po yung, kasaysayan ng rules ng Senado, pati po yung jurisprudence, yung mga rulings po ng, Korte Suprema na hindi pong mali na magdaos ng investigasyon ang mga komite ng Senado in aid of, legislation. Opo, kahit pa nga po na meron ng maaring tumatakbong kaso ng executive halimbawa sa mga korte, yung isa po ay hindi mas mahalaga o di kasing halaga, um, nung isa. At kung alinsunod ito sa rules ng Senado, ito pa rin po ay constitutional at, naaayon sa mga prinsipyo halimbawa, ng due process. Ah yun po yung panimulang kaisipan ko po, tungkol diyan. Maaari po bang ipaliwanag sa ating mga ah, audience kung ano ang maitutulong nito sa ating mga mambabatas at sa Mhm. paggawa ng batas, yung tinatawag na in aid of legislation? Yes po. Dapat So sige po. no, opo. Ang bawat resolution nga po tulad nitong, dinidinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ay nakasulat po diyan explicitly na in aid of legislation at ganito rin po yung katangian nitong mga pagdinig, sa mga, reklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ibig pong sabihin makatutulong sa pagpapaganda ng mga batas natin dito sa Pilipinas Ah, dahil may nakita po tayong kakulangan sa mga ito na ah, dapat tugunan ng lehislatura. Kabilang po dito, simulan ko na po, isa na po sige yung po. maaring kakulangan ng ating rape law 'no, sa usapin ng consent. Nag-consent po ba, ito po yung tanong, nag-consent po ba ang isang di umanong rape victim kung pinaniwalaan siya na ito'y sakripisyo niya sa anak ng Hmm, Diyos? Isa pa pong legislation na maaring in aid of itong aming investigasyon ay pagdating naman po sa ating mga labor laws. Dahil paano po ba tinatrato ng ating labor code yung mga labor activities na may ipinapataw na parusa kapag hindi ginawa o kapag hindi ah, abot sa isang quota o halaga opo. ng trabaho o Ah, mismo na dinedemand dun sa di umanong volunteer. So tinatanong po natin, yung mga religious volunteers halimbawa, hindi na ba sila saklaw ng proteksyon ng ating mga batas paggawa at batas tungkol sa occupational safety and health? And of course, last but not the least, tinitingnan din po ng aming investigasyon yung ating anti-trafficking laws. Sa ngayon po kasi, yung mga acts ng forced begging at saka servitude, sakop na ah, po ng anti-trafficking in persons law. okey. So, complete defense po ba yung religious freedom kung sasabihin ni Kibuloy at ng kingdom, laban sa ganitong mga, accountabilities? Aha.
Maganda po pala yung tungkol sa mga religious volunteers ano, kasi lahat po ng mga faith-based na mga organizations, kahit po yung mga orthodox na mga institutions, gaya ng Catholicism, Protestantism, ganyan. Maganda nga na maliwanagan kung ano ang saklaw ng mga ano at ano ang kanilang rights bilang mga volunteer. Opo. Ito pong pagbibigay ng warrant of arrest na galing Hmm, sa Senado, sabi na daw po ay ito ay on the way sa Davao. Maaari po opo. bang ipaliwanag kung bakit sa Davao ito pupunta yung Hmm. inyong, warrant of arrest na galing sa Senado? Opo. Davao po yung, alam na address, ni Quiboloy kaya tulad po nung naunang sabina ng Senado, dun din po dinadala ng Office of the Senate Sergeant at Arms, yun namang warrant of arrest. Nagpapasalamat po ako kay Senate President Mig Zubiri sa pagpirma ng warrant na iyon at pasasalamat din siyempre at higit sa lahat sa ating mga victim survivors, yung ating mga Aha, testigo, opo, na naglakas loob po talaga para bigkasin yung kanilang katotohanan at sabihin sa buong bayan sa pamamagitan ng Senado na sila po'y naghahabol ng katarungan. Nais ko po silang reassure na kasama po nila ang buong hmm, Senado dito, hanggang sa dulo. Sa ngayon po Doctor, hinihintay pa rin ng aking opisina yung aktuwal na pag-serve ng arrest warrant kay aha, Kibuloy. Sa pagkaalam ko po ang OSAA nga po ay, any minute now ay puwedeng i-serve na kay Kibuloy dahil talagang papunta na po sila doon sa Davao para Davao. ipaabot, opo, sa kanya. Actually po, kung nagpakita lang sa simula, sa unang simpleng imbitasyon ng Senado sa hearing si Kibuloy, hindi na po sana aabot pa ng Oo nga, ganito. oo, Pero 'di po ba, as it were, he dug his own grave at inaasahan ko po na tulad ng sa kaso ni Senyor Aguila, gano'n din po dito kay, Apollo Kibuloy, bilang na po ang mga araw na mga nagdiyos-diyosan. At kung opo. mapatunayang guilty po si Kibuloy sa korte ng ating republika, deserve po siyang mabilanggo. Ano pong masasabi ninyo roon sa mga agam-agam na dahil ito po ay sa Davao na Hmm. na pinaghaharian ng ating, dating Pangulong Duterte na kaibigan ni Kibuloy. May mga agam-agam po na baka hindi ito mai-serve yung warrant of arrest. Meron po bang gano'ng, ah, basis yung mga agam-agam na yon na hindi mai-serve yung warrant of arrest? Kung sa recent po na kasaysayan, nauunawaan ko kung bakit may agam-agam yung, iba sa ating mga kababayan. Pero kung, institusyon ay ating paglalagakan ng, confidence at talagang, susuportahan at itutulak natin ang bawat institusyon na gampanan ang aming tungkulin, masaya po ako, Doctor, na mismong yung regional director ng Region 11 ng Philippine National Police ay nagsabing kung hingian sila ng, suporta o assistance ng, Senate Sergeant at Arms, laan po silang i-extend po iyon sa pag-serve Tatalima ng sila. warrant. That's Yes good. po, opo. Kahit Ah, po sinabi nung isang araw yung, Davao City Chief of Police na hindi pa niya natatanggap yung, kopya ng warrant of arrest. So, nais ko lang silang i-reassure any day now makakarating po sa kanila yon sa pamamagitan ng OSAA at inaasahan po talaga ng Senado at ng aking komite ang, suporta at assistance ng PNP doon. that's good. Ano po kaya ang mangyayari kung hindi talaga sumipot si Ginoong Kibuloy sa inyong hearing sa Senado? 'Pag hanggang sa huli pong pagdinig hindi pa rin siya sumipot o mapasipot, ay tatapusin pa rin po namin ang aming trabaho. Meron pa po kaming at least isang Mm, grupo ng mga victim survivors na magtetestigo. Iimbitahin pa po namin na halimbawa ang, Anti-Money Laundering Council bilang mm, isa sa mga national government agencies. Dahil po dun sa sinabi ni Ms. Reynita nung nakaraang hearing, isa po silang OFW sa Singapore na ginagamit
yung kanilang mga personal na savings accounts para dun di umano idaan ng kingdom ang mas malalaking halaga ng pera papunta kay Kibuloy dito Mhm. sa Davao. So itatanong po namin sa AMLC kung yan po ba ang ginagawa ni Kibuloy at ng Mhm. kingdom sa Singapore ay nagko-constitute po ng money laundering. 'Pag natapos na po namin ang aming pagdinig at hindi pa rin humarap or napaharap si Kibuloy, makasusulat pa rin po kami ng malaman na committee report. Marami Mhm. pong findings at rekomendasyon, lalo na po tungkol diyan sa at least 3 lumalabas na areas of remedial legislation. Mhm. At hari nawa maging kapaki-pakinabang itong aming committee report sa paghahanap ng hustisya ng mga victim survivors. Ah, yung pong mga sinasabi ng kanyang lawyer na ito daw, violation ng kanyang, Bill of Rights ano, at saka ano pong masasabi ninyo dito, doon sa mga sinasabi ng kanyang lawyer na violation ng kanyang rights 'no, and so on? Naging conscientious po tulad ng dati at, ang komite namin sa pagkilala sa karapatan, sa dignidad, Mhm. tuloy mula pa sa simula ng aming pagdinig. Ni walang paglabag dun sa sinasabi din nilang due process kay Kibuloy, ang nangyari. Yung pag-conduct po ng pagdinig tungkol sa kanyang mga kaso ay gaya ng nabanggit ko kanina, alinsunod sa rules ng Senado at ng marami na pong rulings, ng Korte Suprema. At sa isang ruling diyan lumalabas, walang kahit anong jurisprudence ang puwedeng gamitin para i-invoke yung right against incrimination bilang excuse o pagdadahilan para ni hindi dumalo sa hearing. At yung Korte Suprema na mismo ang nagsabi nito sa Romero case. Mhm. Kung puwede ko lang maikling i-quote, "The unremitting obligation of every citizen is to respond to subpoena, to Mhm. respect the dignity of the Senate or of the Congress and its committees, and to testify fully with respect to matters within the realm of proper investigation." At para po ma-invoke sana ni Kibuloy ang right against self-incrimination, yung sinampina po sila ay kailangang present muna sa Oo. pagdinig. Opo, kasi sabi rin ng Korte Suprema, iyang right against self-incrimination ay puwede lamang i-invoke, quote, "only when the incriminating question is being asked, since they have In no way person of po, knowing in advance." Opo, the aha, nature and effect of the questions to be asked of them. So, kahit po yung mga dating nagkaso pa nga laban sa Senate committee, halimbawa sa Blue Ribbon, sa harap po ng Korte Suprema, kahit po sila, Doctor, nakapagdalo at least minsan sa hearing. Hindi tulad po aha, nitong si Kibuloy, ni minsan hindi pinaunlakan at nirespeto ang imbitasyon ng Senado. I see. Parang, mukhang gusto nilang maging issue ito ng separation daw ng state and church 'no? Ah, na yung siguro magandang liwanagin yung argument na yun. Ano po ang pananaw ng Senado dito? Ang pananaw po namin at pananaw ko rin po bilang miyembro noon ay of course suportado po namin at suportado ko ang karapatan ng mga lehitimong organisasyon at institusyon, maging mga simbahan at faith communities na tunay na tumutulong sa tao at para diyaan ay nagkakaroon ng mga charitable activities at programs. Pero kung yung mga ito ay ginagamit lang pala ng mga di Para umanong magpapayaman? religious leaders, Mm, opo, para magpayaman at the mm, expense pa sa paglabag ng dignidad, karapatan at mm, kagalingan ng mga taimtim na nananalig sa kanila, kailangan po talaga silang aksiyunan. Yung mga religious leaders tulad ng mga lay people ay mga mamamayan din at mm, subject po sa mga batas ng ating bayan. Kailangan managot dito at wala pong blanket immunity. And, lubos kong ginagalang
ang kalayaan ng bawat isa sumanib at mag-practice ng ating piniling relihiyon. Pero yung Ah, kaso ni Kibuloy po ay hinding-hindi naman tungkol sa religious freedom. Ito po ay tungkol sa rape, tungkol sa human trafficking, sa sexual violence and abuse, pati child abuse. At hindi rin po puwedeng gamitin niya yung religious freedom para hindi sumipot sa Senado. Maalala po ah, natin kahit sa kaso noon ng mga itinawag na Pajero bishops, sila rin po ay, humarap sa Senado noong sila ipinatawag. Kaya tulad ng executive privilege, yung pong religious freedom ay hindi po puwedeng i-invoke para iwasan ang liability o accountability. oo. Magandang pagpapaliwanag po yon sa ating audience ano, na hindi ito issue ng separation of church and state. Sabi nga ni Senator, ito ay criminal na case, Mhm. hindi ito religious na kaso. Where inuusig yung isang church leader 'no, na kagaya ni Kibuloy. By the way, yung ibig sabihin ng separation of church and state, maraming misunderstanding diyan. Opo. Noong nagkaroon po ng, mga paglabas sa Europa ng Hmm. mga pilgrims kagaya noong 1620 yung mga Puritan pilgrims na naglanding doon sa Massachusetts Bay ano. Ito po ay they were fleeing religious persecution. Yung mga state-sponsored religions sa England, sa Germany, ganyan, dahil hindi sila tumatalima ro'n sa state-sponsored religion, so pumunta sila sa Amerika at ito po, dahil sa experience na yon historically, ito po yung nilagay sa American Constitution na kinopya rin natin, Hmm. yung ating Philippine Constitution. Ang ibig po sabihin ng separation ng church and state primarily is yung sinasabi ni Senator na religious freedom. In other words, merong tolerance sa diversity ng mga religious affiliation sa isang bansa. So Oo. hindi inuusig si Kibuloy dahil sa kanyang religion ano o kaya kahit na medyo hindi orthodox yung kanyang pinaniniwalaan. Even those of us who come from mga orthodox religious traditions kagaya ng Catholicism, kagaya ng Protestantism, hindi puwede siyang ma-accuse 'no, at ma-persecute dahil lang sa mali yung kanyang doktrina na Son of God siya. Hindi yun ang kaso niya. Ang kaso niya is a criminal ano, act against our people, against the state laws, gano'n. Hindi po ito religious question. Siguro magandang ano 'yan 'no, ipaliwanag ng maigi sa ating mga mamamayan na hindi siya inuusig dahil sa relihiyon niya. Hmm. Iniusig siya dahil sa mga kriminal na mga activities niya, kagaya ng sex trafficking, money Yes. laundering at kung ano-ano pa. Na Hmm. kagaya ng isang mamamayan, siya ay liable din 'no, at may accountability siya sa ating batas. So, Hmm. dapat siguro maliwanag 'yon na ipinaliwanag ng ating senator. Ngayon po naman, yung sinasabi po na na baka walang mangyari naman diyan, Hmm. um, papaano po yung ano, may ano po bang mga coercive 'no, na powers ang Senate? Hmm. Dahil hindi naman siya korte at hindi rin siya yung executive, ano po ang mga coercive powers ng state ay ng Senado, at ano ang maitutulong po dito ng mga simbahan, mga faith-based organizations para maisulong yung ganitong mga kaso. Kasi actually, ito ay malaking blot sa karakter ng mga religious institutions at kasama na rin yung mga orthodox na religions ano. Kaya nga maganda na maisulong ito ng maigi ng Senado. So, papaano po ito matutulungan na maisulong? Naku, maraming salamat po doctor dun sa, alok ninyo ng, tulong din ng ating mga simbahan at faith communities, dito sa Pilipinas. Alam po natin na marami sa atin kung bakit nasa kani-kaniyang landas, kahit po ako na nagsimulang aktibista at sa ngayon ay, politiko, tulad ng marami sa atin, isa sa ating mga pangunahing inspirasyon ay ang ating ding,
pananampalataya. Ito man po yung inspirasyon ng The Faith That Does Justice or yung Liberation Theology or yung social teachings ng ating iba't ibang mga simbahan. So, una na po, isang napakalaki at makapangyarihang bagay na po yung alam kong patuloy po na pananalangin ng ating mga simbahan para po dito sa ating mga victim survivors na marinig ang kanilang sinasabing katotohanan at mabigyang daan ang hustisyang kanilang hinahanap. Yung pananalangin ng ating mga faith communities para sa aming mga mambabatas na Mhm. magawa ang aming tungkulin in aid of legislation at bilang pagsuporta sa mga taong ito na lubos at teribleng inilabag ang dignidad bilang tao at bilang nilalang ng Diyos. At siyempre po, yung formative, educational, even organizing, whether sa mga dioceses, parishes, yung mga circles of discernment at iba't iba pang forma. Sa Katoliko, merong basic ecclesial community, sa iba't ibang Protestant churches, meron ding mga kaniyang mga organizations na dito po isinasabuhay ng mga nananampalataya yung mga itinuro sa atin mula sa ating pagkabata hanggang ngayon na tayo na po ay mga mamamayan at may tungkulin sa isa't isa bilang kababayan. So, malaking bagay po na sa paghubog ng public opinion, sa paghubog po ng sense of civic duty at conscience, ito pong habang buhay actually na ginagawa ng ating mga simbahan at faith Mm. community sa atin. At ito rin po ay isang paraan na sa huli po anuman ang mangyari at hindi dito sa mga investigasyong ito ay maging kapaki-pakinabang ito. Kumbaga teaching moments din para sa ating Ah, mga bayan, opo, at mga kapanalig natin sa iba't ibang relihiyon. Bukod po sa coercive power of the Senate na itong warrant of arrest na po siguro ang pinakasukdulan, pero at least po nakita po natin na yung mga parallel processes ay I think in-empower ang isa't isa. Merong ding 2 kaso na inihain ang Department of Justice sa ating mga korte. Gayon din po sa Estados Unidos may 6 na mabibigat na kaso din laban kay Kibuloy kung kaya't mhm. inilagay nila siya sa FBI Most Wanted list at finreeze nila yung kanyang assets sa Amerika. At kamakailan lamang naging posible na si Kibuloy ay mailagay din sa red list ng Interpol. Yung Interpol po na kaaresto din lamang ng isang wanted na government official mula dito sa Pilipinas na doon nagtago sa Timor-Leste. So, Ah, kumbaga, lahat ng mga mabubuting initiative ng iba't ibang sektor, institusyon, pati mga bansa at gobyerno ay nagko-converge po sa isa't isa. mhm. Ano naman po ang yung mga naging witnesses, meron po ba silang safety enough, meron silang witness protection program o anuman? Kasi maaari siguro itong bagay na ito pumasok ang mga simbahan, magbigay ng sanctuary. Kasi Oo. maraming nagsasabi na kapag ang isang religious institution ay naging, kriminal na kumbaga, Mhm. kayang-kaya nilang, ah, patumbahin o i-ano yung mga witnesses. So, ano po ang maaaring proteksyon nila mula sa Senado at saka sa simbahan na rin? Naku, maraming maraming salamat para sa ganyang alok, Doctor. Malaking bagay po yung sanctuary na maibibigay ng iba't ibang institusyon, lalo na ng mga simbahan sa ating pong mga napakatatapang na victim survivors. Totoo pong sila po ay may iba't ibang degree ng pangangailangan para sa kaligtasan at kanila pong pinahahayag ito hindi lamang para sa kanilang individual na mga sarili, pati sa kanilang mga pamilya at bakit po? Dahil at least isa po sa kanila ay, kinesing po ang karinderya niya 3 beses. Opo, na mga lalaking nakamotor. Very similar na modus operandi kahit mula nung panahon ng mga EJ case. So kinailangan po niya at ng pamilya niya lumipat ng lugar para lang Ah,
ligtas. Opo, yung iba pa nating victim survivors ay naghumingi na rin po ng iba't ibang klaseng mas ligtas na mga situation. Sa modest na abot kaya ng opisina ko ay gumagawa kami ng mga paraan. Always yung isang option, yung Witness Protection Program ng Department of Justice. Pero Mm, napakalaking bagay po kung maidagdag din po yung sanctuary ng iba't ibang simbahan. Dahil mm, din po kahit online, inaatake po sila. Yung iba naming mga victim survivors, kinailangang mag-alias muna or magsuot ng mask dahil nga mm. napaka-hostile ng environment. Um, Binunyag ni Kibuloy ang kanilang buong mga pangalan at pinaskil ang photos ng kanilang mga muka at pinaatake niya yung kanyang Oh, mga tagasunod pa laban sa kanila. So, grabeng, yung volume ng napaka-negatibo at mm. biyolente pa ngang communications na natatanggap nila hanggang sa ngayon. Kaya't talagang ipahahayag ko po sa team ko, yung ideya ng sanctuary mula sa mga simbahan at amin pong Opo. i-explore sa tulong niyo. Maraming maraming salamat po. Sige po, kung meron man kaming maitutulong, ah, ipahatid lang po sa amin. Um, Ito naman ngayon po dahil sa totoo lang yung integrity ng lahat ng mga churches nakataya sa kasong ito, eh. Ah, Ano po naman ang mga revision sa mga batas na may kinalaman sa mga simbahan na sa Hmm. tingin ninyo, dapat na isulong na rin? Meron na ba kayong mga ideas tungkol sa papaano hindi naman siguro rerendahan ano, kung papaano magkaroon ng safety controls? Kasi sa totoo lang ang mga religious communities kapag, nagwala na yung leader, very vulnerable yung lahat ng mga followers, eh. Um Hindi lamang sa dahil sa mali ang paniniwala kundi talagang kagaya niyang sa Kibuloy, dumadaan na sa punto ng lawlessness tsaka criminality. So, meron na po ba kayong naisip sa Senado na puwedeng magkaroon ng mga controls kahit na papaano nang hindi naman nabubuwag yung issue ng separation of church and state 'no? Kasi Ah, minsan pagka palagi ini-invoke yun pagka nagiging potentate na yung church leader, gano'ng ah, tipo. Na it's opo. good also for those of us na nasa traditional na mga institusyon na na para rin maproteksyonan yung pananampalataya. So ano po ang mga naiisip ninyo dito? Sa ngayon po, alinsunod din dun sa prinsipyo ng separation of church and state na hindi dapat nanghihimasok ang Estado sa buhay pananampalataya ng iba't ibang simbahan para paboran ng isang simbahan at ipataw ito sa ulo ng lahat ng mamamayan at mananampalataya. Ang naisip pa lamang namin, yung lumilitaw pa lang na areas for legislation ay mas sa panig ng Estado na hindi nanghihimasok sa mga simbahan. Lamang kung maging kapaki-pakinabang itong aming maging findings and recommendations para sa hiwalay, autonomous, independenteng patuloy na pagninilay-nilay ng ating mga simbahan, di salamat naman po. Pero mula sa side namin sa Kongreso, ito pa rin sa usapin ng kakulangan ng rape law para sa legal treatment Mhm, ng konsepto ng consent. So, alam ko marami sa ating mga simbahan ay, uusapan din 'yan ng medyo matagal na panahon na in terms of, for example, clergy abuse at, mm. yung iba sa atin ay nagsusubok na ring dahil nagme-mea culpa na magwasto diyan. So, kung maging, ah, kapaki-kinabang din yung aming committee report sa patuloy at masakit na prosesong iyan, Ah, salamat sa Diyos. Gano'n din pagdating sa ating labor law, silipin paano tinatrato ng ating labor code yung labor activities na volunteer pero may parusa 'pag hindi sumunod or hindi umabot sa quota or sa target. Alam ko naman na meron din tayong mga simbahan na merong halimbawa katulad ng Kingdom of Jesus Christ na hmm, merong, radio station na kine-question ngayon. Meron din tayong ibang mga simbahan na merong ding
mga katulad na institusyon o iba pang registered sa ating Securities and Exchange Commission, pero tumutupad sa batas paggawa. So, kung may mga findings at recommendations kami na makakatulong sa usaping iyan, sa patuloy na enhance ng ating mga simbahan sa pagrespeto at pag-obserba sa karapatan ng ating mga manggagawa, edi muli, salamat naman sa Diyos. At huli, dun sa anti-trafficking law, siguro naman wala nang iba, sana naman wala nang iba na tulad ni Kibuloy at ng Kingdom, pinapalipat yung mga followers nila sa ibang probinsya o sa ibang bansa pa Mhm. at dun pinipilit maglimos. Sana manatili lamang, object lesson, sa ating lahat na never payagan ang sino pa mang simbahan o faith community dito sa ating bansa na mag-degenerate sa ganyang mga practices. Hmm. So, bilang po pagtatapos po natin, ano po ang mga pangunahing mensahe na gusto po ninyong ipahatid sa ating mga, faith-based na communities? Ang ISAC po ay ang primary audience namin ay mga faith-based organizations. So, sa kung meron po kayong, appeal 'no, para sa mga organisasyon na 'to at mga simbahan, ano po ang gusto ninyong mensahe para sa kanila? Maraming salamat po Doctor at sa lahat po ng mga, kababayan at kapanalig sa ISAC. Maraming maraming salamat po sa pagkakataong itong maibahagi, ang isang trabaho namin sa ngayon na, ah, masakit mang, mapag-alaman namin ay Mm, yun na nga po gaya ng sinabi ni, doctor ay naging isang blot, sa ating buhay bilang mga mananampalataya at mga faith communities dito sa atin. Ang mensahe ko lamang po ay, dahil lahat po tayo ay, hinubog ng ating mga pananampalataya, ito nga po ay isa sa mga orihinal at, paulit-ulit nating binabalikan para, dun po tayo uminom muli na parang sa isang balon para mm, mag-recharge sa ating buhay pananampalataya at yung pinili nating landas, iba't ibang landas ng paglilingkod. Sana ito po ay manatili pong, ating lakas, ating gabay, sa pagharap kahit sa ganitong napakapapait, na mga katotohanan sa ating bansa. Para, ayon din sa mga tradisyon na humubog sa atin, gawin po yung tama, yung hinihingi ng, Panginoon sa atin, sa panahon ngayon. Maraming salamat sa pakikiisa na naramdaman ko ngayong panahon na magkasama tayo para bilang mga mananampalataya at bilang mga Pilipino at bilang mga kapwa-tao ay mm, suportahan po natin yung ganitong mga, victim survivors, mga, testigo natin na mm, dumudulog din, in effect dumudulog din po sa atin, mm. sa ating tulong at suporta. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Well, salamat po sa ating, mga Mm. butihing senador at salamat din po sa mga efforts ninyo. Ipapagdasal po namin kayo sa inyong mga gawain. Siguro para sa ating audience, merong mahalaga na dapat na mapulot natin ano, sa sinabi ni Senator Ontiveros. Unang-una na dito yung ethical na demand sa atin bilang mga mananampalataya na bantayan yung justice and righteousness sa society. Dahil yun lamang naman po ang hinihingi sa atin. Ah, Mali yung pagkakaalam natin na ang separation of church and state, walang pakialam ang simbahan. Hindi po totoo yun. Major mandate po natin bilang mga anak ng Diyos na to see to it na merong justice at righteousness sa ating society. Merong gano'ng ethical na na element sa ating mga buhay bilang isang bansa at hindi lang bilang individuals. At yung isa pa po, yung sinasabi ni Senator na merong mga media, may mga organizations din, mga extensions, itong mga church,
leaders na kagaya ni Kibuloy kaya marami silang follower, ano? Siguro dapat maging conscious tayo na ang simbahan ay isa sa mga consciousness industry. Tagahubog ng kaisipan, tagahubog ng mga values. And unfortunately, kahit yung mga galing sa mga religious institutions ngayon, yung mga nilalabas sa kanilang mga media, kagaya nung kay Kibuloy, ay nagde-deteriorate yung ating mga values, no? At na exploit yung ating mga mamamayan. Instead of mabubuksan ang ating mga kaisipan, para sa ikabubuti ng ating bansa. So siguro, this should be enough warning sa lahat sa atin na mga faith-based ano, na na yung malaki ang ating ambag bilang isang consciousness industry sa paghubog ng kultura, paghubog ng ating lipunan towards justice and righteousness. So, dapat siguro magpasalamat tayo sa mga kagaya nila Senator Hontiveros na nagpapatuloy at ah, matiyaga ano, na pinaglalaban ang karapatan at ang, ano ng mga nabiktima na ni Ginoong Kibuloy. So, maraming salamat po Senator Risa Hontiveros sa inyong pagsama sa amin ngayon. Ipapagdasal po namin lahat ang inyong mga efforts. Thank you so much po. Sige po, salamat. So, magandang gabi po sa ating lahat. Siguro po ngayon ng rugto ng ating, kasaysayan sa Pilipinas, magandang pag-isipan kung bakit nagkakaroon ng mga kagaya na pastor, si Pastor Kibuloy. Marami po tayong mga lumalabas na mga sekta at papaano natin titingnan ito mula sa salita ng Diyos. At papaano natin titingnan din kapag ang isang church leader ay naakusahan ng estado ng mga krimen. Unang-una po, ito'y hindi po issue ng separation of church and state. Tungkol po dito sa kaso ni Pastor Kibuloy, gusto nating linawin na ito po ay hindi issue ng church and state separation. Siya po ay isang religious leader that is being charged not with heretical na pagtuturo, no? Na tinitingnan po ng mga traditional churches na kahit na po ito ay heresy, hindi po siya tina-charge doon. Hindi po ito religious issue. Ang issue po ay may mga krimen siya laban sa ating mga mamamayan. He is being accused of sexual abuse ng dati niyang mga followers, being accused of sex trafficking, of money laundering doon sa Amerika. Kaya nga po, nahaharap din siya sa mga kaso doon sa US. Kailangan po nating maintindihan na ito po ay kriminal na issue, hindi po religious na issue. At hindi siya inuusig dahil siya ay isang religious leader. So dapat maliwanag po tayo doon. Pangalawa, si Kibuloy po at ang kanyang simbahan ay isang example na when religion is false, it is actually exploitative at oppressive. At ang religion naman, when it is true, is actually the most liberating thing in the world. Kung ako po ang tatanungin ninyo. Kaya lang, sa ating panahon ngayon, marami pong mga false prophets. At ito po ay sinabi na ng ating Panginoong Hesus, no? Noong pa man, sinasabi niya na there will come a time na magkakaroon ng mga magpapanggap, no? Na sila ay si Jesus o sila ay mga false prophets na merong mga mensahe mula sa Diyos. Dapat po very discerning tayo. Ito po yung pangatlo ko na punto na i-discern ano yung truth, ano yung error. Lalo na sa panahon ngayon, maraming nanglilinlang sa social media, maraming nanlilinlang sa mga even sa mga simbahan. So kailangan po na tayo ay mga tao who discern. Merong ability to discern truth from error. Sabi nga sa Hebrews, we learn by practice
to distinguish good from evil. At tingnan natin kung ang kanila bang mga katuruan leads to justice and righteousness o yung kanilang katuruan leads to abuse, exploitation, and crimes. Sabi po ni Jesus, by their fruit you shall know them. Ibig sabihin, malalaman natin sa resulta ng kanilang mga gawain kung sila ay mga tunay na mga propeta, tunay na mga mensahero ng magandang balita ng ating Panginoon. O baka nagpapanggap lang. Sabi nga ni Jesus, the time will come when there will be wolves in sheep's clothing. Akala po natin sila ay mga tunay na mga shepherds who will feed the sheep. Pero yung pala, sila rin ang mag-e-exploit ng mga tupa na walang kalaban-laban. Kaya nga po ang Estado ngayon, ang Senado, pinopursue po ito sapagkat marami pong implication ito sa ating mga batas tungkol lalo sa behavior ng mga church leaders sa simbahan. At ngayon naman po, may mga sinasabi rin si Pastor Kibuloy na papakamatay na lang siya, barilin na lang siya, o kaya basta hindi siya magpapahuli. Gumagaya pa siya kay Claro M. Recto, no? na namatay noon sa Rome. Hindi po yun namatay sa Amerika. At wala pong kinalaman ang Amerika sa kaso na hinaharap niya sa ating Senado. Yung pong mga charges sa kanya sa Amerika ay napatunayan na talagang tunay kaya po siya inuusig doon. Wala pong kinalaman ng pamahalaan natin dyan. At wala ring magagawa itong ating Pangulo, si Bongbong Marcos, sapagkat sariling krimen yun doon sa Amerika. At siya naman ay may mga ginawang krimen dito sa Pilipinas. Kahit po mayroong extradition treaty ang Pilipinas, sa tingin ko, sapat yung mga kaso niya dito sa Pilipinas para siya ay mabilang. Of course, ayaw po niya na mabilanggo, magpapabaril na lang daw siya. Pero hindi naman po yata ganun ang estado ng ating lipunan. Meron tayong mga batas, meron tayong due process, at sana naman lumitaw siya at harapin ang mga kaso niya kung talagang siya ay walang kasalanan. Ngayon, kung nagtatago siya at gusto niya na barilin na lang siya, ibig sabihin, hindi niya kayang humarap, no? Sa batas at sa mga authorities na kagaya ng Senado upang ipagtanggol ang kanyang sarili. So ito lamang po kailangan ma-discern natin bilang mga mamamayan. Sino po yung mga gusto natin na mga leader, whether sa simbahan o sa politika. Sabi ng Panginoon, suriin ang resulta ng kanilang katuruan. By their fruit, you shall know them. So magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa inyong panonood. At inaanyayahan po namin na tingnan po ninyo itong Isip-Isak sa YouTube, sa Spotify, sa aming Facebook account. Maaari po ninyong tingnan kung na-miss niyo po ninyo ang episode na ito as well as yung iba pa pong episode. So magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.